Ito na ha, siya daw ang punot dulo ng pag-aaway ni na Vicky at Tatay Edgar. Rachel, humarap ka na. Kala mo talaga, napakabait mo! Tumutulong ka pero palagi ka nalulumbat! Pag nakakainom ka, Hindi totoo yan. anong hindi? Walang mukha mo. Hindi totoo yan. Puti. Huwag mo Talaga? lang kayo asa. Sa akin lang, maawa ka sa magulang mo, tulungan mo mga magulang mo. Naawa ako. Sino mag-aalaga ng anak ko? Problema mo yan. Problema ko? Mag-aanak-anak ka ng maaga. Kahit kailan di ka naging ama sa amin. Alam mo yan sa sarili mo. Bakit mo naman nasabing hindi siya naging ama? Ma'am, kung tutusin po, kaya po ako na maaga nag-asawa kasi nagkaroon din niya ng ano sa akin, ma'am eh. Buti ka niya ako maano, ma'am. Nagkaroon ng ano? Ma'am, natutulog po ako. Bata pa po ako nun, ma'am eh. Ngayon, natutulog po kami. Ngayon, naramdaman ko po ano eh, may gagawin siya. Tapos imbes na ipakulong lang nanay ko, pero mas kinampihan pa yan. Kaya sa malaloob ko, ni minsan hindi ko po yan sinasagot, ma'am. Ngayon lang po, nagtitimpi lang po ako kasi di ako marunong sumagot lalo sa magulang ko. Kaya hindi niya rin ako masisisi kung ba't ang aga ko po nag-asawa, ma'am. Talagang may mga kwento sa likod ng lahat ng bagay, ano? Totoo yan. O so pagkatapos nun, hindi mo na kinompronta si Edgar o tinanong? Tinanong ko po siya kasi po nung nagsumbong to sa akin, antimano po, hinarap ko na siya nung araw na yon. Ang sabi po niya, wala akong ginawa, hindi ko alam yan, wala akong ginawa. Nung pagkasabi po niya na ganun, inakit ko na po to na umalis na po kami ng bahay nun. Nung umalis na po kami, siya naman po, lagi-lagi po siyang nagpupunta sa bahay nun. Lagi Parang sinuyo ka nanunuyo ulit. po siya Oh. sa akin, humihingi siya ng tawad. Nadala lang po siguro ng nakainom siya. Nakainom ba siya noon, Rachel? Opo, Nakainom. Araw-araw po yan. Oo. Araw-araw po yan umiinom. Pero hindi naman madalas, isang beses lang yon. Opo. Yung pagtatangka, sabi mo. Ayun lang po, yun lang po. Kaya po hindi na yun na ano, kasi nga po, lumayas na po kami noon. Ilan taong ka noon? Ano lang po ako noon, magka-12. 9 or 10. Nung inano niya po ako 9 or 10, ano lang yun, Mga 9 or 10. Opo, mga ganun po. Okay. Pero hindi na naulit. Wala po. Siguro po, ang pangyayari nun, kung nakainom siya, kasi nga po, sa liit po nung kwarto, baka akala po niya, ako yung parang hahawakan niya, siya po yung nahawakan. Yun po ang totoong ano nun, pangyayari. So, nagalit po ako sa kanya, kaya iniwanan ko po siya. Ngayon po, ang ginawa niya, sinuyo niya uli ako ng sinuyo, nagmakaawa siya, na bumalik ako. Ganyan. Okay. O Edgar, ano naman ang masasabi mo sa pangyayaring yun? Dala lang po ng alak yun, ma'am. Dala ng alak. Alak lang. Pero hindi ko gagawin yun kung matino ako. Pero alam nyo, sa ganito pagkakataon, Attorney Lorna, kung i-establish natin na talagang merong attempted rape, no, of a minor, mag-uulit-ulit yun, may pattern yun. In this case, isang beses lang nangyari at hindi na naulit. So ano sa palagay mo? Hindi pwedeng sabihin na isang beses lang, no? Kasi kung lagi naman siyang umiinom, tuwing umiinom siya at lasing siya, mag-a-attempt siya. At saka yung 9 or 10 years old, hindi na kailangan ng pruweba. Ang tawag doon statutory rape. Kung 14 and under, talagang automatic na nung may death penalty tayo, death penalty pa yun. Ngayon, life imprisonment na. On the word of the child. On the word of the child, because no child, ang isang anak, ang isang bata, hindi nagsusinungaling yan. Hindi gagawa ng storya ang isang bata. No? Kumbinsido ka naman na dala yun ng alak. Kasi nga, well, for me, kailangan ma-establish mo, no, na talagang parating ginagawa at parating sumusubok. Pero sabi mo nga, isang beses lang, hindi na ulit nangyari. Pagkatapos ang pangyayari yun, doon ka pa rin tumira, di ba? Hindi na po. Ay, hindi na mula nung time na yon. Pero ano, kumbinsido ka ba na dahil lang yun sa kalasingan?
kasi pagka hindi naman po nakainom yan, ma'am, okay naman eh. Matino naman. Opo. Tulad yan, ma'am, akala mo napakabait. Pero pagka nakainom na yan, ma'am, naku, lahat ng sumbat. Ayun. Okay. Yun ba ay pinagsisisihan mo, Edgar? Opo, pero hindi ko talaga ginawa yan. Dala lang talaga ng alak yun. Ayun. Pero kung matino ako, talagang hindi ko, ba't ko gagawin yun? Oh, okay. So, teka muna, yung pagsasama nyo ba, Vicky at Edgar, parating away? O may magaganda rin kayong mga pagsasama at alaala? may maganda pong kaya nga po natututo rin akong bumalik sa kanya pag nanunuyo siya kasi talaga naman pong, meron naman po siya talagang kabaitan. Lalo na po nung maoperahan ako, nawala ang mga anak ko. Siya lang po talaga. Siya lang Kaya ang- nandun po yung sakit. Kasi, kumbaga po, kahit nawalan siya ng hanap buhay, nandun ako para gabayan siya. Kaya ganun kasakit na pag nagagalit siya, pinapalayas niya ako. Ganun po kasakit. Pero pag sinusuyo niya ako, ganun po rin kabilis na bumalik ako sa kanya. Malaking utang na loob po ang tinanaw ko sa kanya dahil napakalaki po ng naging paghihirap niya sa akin. Totoo po yun, ma'am. Ang talagang masama lang ang loob ko sa tuwing nagagalit siya. Dala po siguro nung wala siyang hanap buhay, pinapalayas niya ako. Ang sakit-sakit po nun. Ikaw ba, mahal mo pa siya? Mahal ko pa pero Ayan. Rachel. So, teka muna. O, yung issue naman, na bakit hindi ka nagtuloy ng pag-aaral mo? Gawa din po kasi nun, ma'am, nung nangyari yun. Ganun ba? Hindi mo naman pwedeng gamitin yon panghabang buhay, yung iisang insidente na yon, no? Kailangan talaga nagsisipag tayo. Kasi kailangan tulungan na natin ang nanay. Hindi na yung humihingi pa tayo, kakaunti lang ang sweldo ng kasambahay. May kabaitan din naman si Edgar na patototohanan ng kanyang kakampi. Siya raw ang magpapatunay na mabait at nagbibigay naman ng pagmamahal at suporta ang kanilang ama-amahan na si Edgar. O ito, kapatid ni Rachel ito ha, si Raquel. Humarap ka na. So magkapatid kayo, Raquel and Rachel? Opo. Oo, ito nanay nyo. Opo. Okay, so itong si Edgar, tatay-tatayan nyo. 13 taon. O sa palagay mo, tama ba yung pagpapalaya sa iyong nanay? Hindi po. O hindi naman? Opo, hindi naman po dapat. Yung dapat hindi po dinadamay ni Kuya Egay si nanay sa problema po niya dito sa mga kapatid ko. Pero, naiintindihan mo si Tatay Edgar? Opo, si Tatay Edgar, yan po ay mapagmahal, mabait, na maamahan sa amin. Katunayan nga po, pag nasa probinsya ako, papadala po siya sa akin ng pera. Pag meron po siyang ekstrang sa jeep, pagdadrive po niya, yung baon ng anak ko, sinasagot din po niya minsan. Totoo ba? Opo. Kahit nasa probinsya ka? Opo, tapos tatawag po siya, punta kayo dito. Pasyal tayo, SM, dito muna kayo, 1 week. Oo, may ganon. Opo. So alam mo rin yon, Vicky? Opo. Oh,